Senator Miriam, pero merong mga bagong senador din na ngayon. So anong tanong natin? Tungkol po sa Senator Judges po, yung pagkakaiba po noon sa Estrada impeachment po at saka ngayon po kay Corona impeachment. Well, like I have said, nabago ang composition dahil meron mga nag-retire na ron, meron naman mga bago. But ang natatandaan natin, there were 12 votes who voted against opening the second envelope, and 12 voted in favor. Nagkagulo na noon, sumabog na, nag-walk out ang mga prosecutors, hindi dinay nila, pero parang yan ang natatandaan natin. So I'm not certain kung ano pa ang pagkakaiba talaga, except na na-abort yung una. Ito, titingnan natin kung makarating sa final decisive voting in a matter of weeks sana. Meron pa rin tayong katanungan para kay Senator Rene Sagisag mula kay Alisa Josinco ng Letran, Calamba. Alisa? Good afternoon po. Good afternoon. Ang tanong ko lang po is, ano po sa tingin niyo yung pagkakaiba po ni Presiding Officer Hilario Davide tsaka po ni yung current na Presiding Officer po, which is si Senator Juan Ponce Enrile po? Nung una si Davide. June Apo. Davide. Apo. Dahil sa saligang batas, if the one sought to be impeached and convicted ang presidente, then the Chief Justice would preside. Naturally, kung Chief Justice naman ang ini-impeach, he could not preside in his own trial. Kaya dito, ang namumuno si Manong Johnny Ponce Enrile. Nasa saligang batas yan. Pag ang i-impeachin Pangulo, then the Chief Justice would head the impeachment court. Pero in this case, Chief Justice mismo, so obviously he could not be presiding over his own trial. At ang bossing ng Senado, si Manong Johnny, ang mangungulo, ang tagapangulo. But Senator, how about on the way they are conducting the trial? Well, I have been critical dahil ang model that I'm looking at, yung kay Clinton Yung kay Clinton, dumating sa Senado January 7, 1999, February 12, after 5 weeks, nagkaroon ng desisyon. Pero doon, isa lang ang pwede magsalita, si Chief Justice Rehnquist, who got 150 written questions suggested by the senators. Dito, lahat ipinasasalita mo, ay talagang walang katapusan to dahil pag nakatangan ng microphone, hindi bibitawan pag si Miriam na nagsalita, miski si Manong Johnny, takot pigilan Anong ginagawa nila ni Manong Johnny? Recess. Dapat awatin niya yun. Dahil pag ang senador nagtawag na ng gago ka, sobra na yun. Kaya to me, the rule should be revised to limit the ability of anyone speaking. We should follow the American model, tipid na tipid, only through the Chief Justice. Kaya after a few weeks, tapos na. Ito pag nag-umpisa na naman yan, at yung mga senador nakahawak na naman ng microphone, kaya pag sinasabi nilang Mayo, I ask, anong taon naman kaya? Sana hindi po umabot ng ilang taon po ito. Pero malamang po, Senador, because of our experience here, mag-i-improve din po yung ating sistema. But I'd like to take a little step back, Cathy, at gusto kong tanungin kay Attorney Dante. Dahil itong impeachment trial na ito, merong dynamic between the judiciary at saka yung executive. Dahil si spokesperson Maidas Marquez, nagsasabi na ang ating Pangulo nga daw, ang merong mga interest din dito sa impeachment trial na ito. Anong nakikita mong magandang solusyon para maayos ang ating relasyon? Dahil
mukhang parang awkward, attorney, ng sitwasyon ngayon. Mahirap talaga magkaroon ng solusyon. Ang nakikita kong kailangan mangyari is matapos na agad. Kasi kailangan matapos na yung impeachment proceedings, magkaroon na ng desisyon so that yung government can get down to work, focus its efforts on the more pressing issues. Diba? Like yung foreign policy natin vis-a-vis China and the power crisis in Mindanao. Mahalaga itong proseso ng impeachment, because it's parang nagpapadala siya ng very strong signal na public officers are accountable, di ba? Maski na maliit ka or maski na mataas yung posisyon mo, may mga proseso para ungkatin yung mga ginawa mo at tingnan kung nagkamali ka. Okay, but we cannot be distracted, I think, from other issues of governance. Kasi yun yung mahalaga. Maaaring magkaroon ng away yung dalawang sangay ng gobyerno, but really, pagdating sa public service, they have to be united. Pero ito, dagdag ko lang, Attorney Cathy, dahil lumabas na sa araw na ito yung desisyon ng Supreme Court on the Luisita case. At mukhang hindi siya ganun kapaborable para sa pamilyang Cuangco dahil yung valuation ay base doon sa 1980s na valuation, hindi doon sa 2006. Sa tingin mo ba magbabago ito or magpapatotoo doon sa mga akusasyon? Anong tingin mo epekto nitong resolution ng Hacienda Luisita issue na lumabas sa araw na ito? Well, opinion ko lang naman ito, yung resolution na ng Supreme Court will all the more give reason for those pushing for the impeachment of the Chief Justice na matanggal siya dahil malaki yung at stake. So they will do everything in their power para matapos na yung proseso at gumawa ng paraan para makapag-file perhaps ng second motion for reconsideration at para mabaliktad yung naging resolution ng Korte Suprema. Magandang punto yung sinabi ni Attorney Desierto na dapat mag-focus na ang pamahalaan din on more pressing issues. Problema. Oo, noong panahon ng impeachment trial ng dating Pangulong Estrada ay naging divisive ito. Nagkaroon nga ng people power too. Itong impeachment trial naman ni Chief Justice Corona, gusto kong malaman mula kay Jules, ikaw bilang observer, sa tingin mo ba ito ay nakakahati sa taong bayan? Well, kung titingnan natin sa social media pa lang, 'di ba? Kahit nga sa mga comments pa lang dito ngayon sa show na 'to, ang daming iba't ibang reactions kung paano nila titingnan yung pananaw nila sa impeachment trial. Maraming mga nagsasabi na mga experts sa law na syempre dapat sundin natin yung letter of the law mismo at magpatuloy nga itong proseso na 'to kahit merong nangingibabaw din sa ibang tao yung bigat ng integridad na tila bagang nawawala na mismo doon mismo sa Chief Justice. At kailangan natin tandaan na isa sa pinaka-importanteng criteria mismo na dapat makita natin sa Chief Justice ay integrity. So dito pa lang nakikita na natin na may merits yung dalawang sides Pero paano nga ba ito babalansehin? So at the end of the day, nasa senators pa rin naman talaga yung decision. So nasa kamay nila kung ano yung magiging scenario right after, kung talagang mahati nga ba. Kasi there's a possibility, kapag ma-acquit or ma-convict, may possibility na magkaroon ng people power. Pero again, I'm going back to my point a while ago na sana tanggapin na natin yung hamon ng maturity mismo, na intindihin natin at tanggapin din yung magiging desisyon mismo ng Senate natin. Gio? Meron lang follow-up question, Senator Sagisag, nagkaka-small discussion kami dito. At nabanggit mo kanina yung usapin ng pagiging morally fit. Kung sakali pong matanggal ang Chief Justice, si Chief Justice Corona, meron po ba kayo in the periphery na masasabi niyong morally fit na maging Supreme Court Chief Justice? Sa dami naman ng mga abogado dyan, there must be someone. Maybe nasa Supreme Court ngayon, maybe out of it, no? Pero yun nga, may tinatawag na Arroyo 8 na ang parang loyalty to GMA. But let this be a lesson. Kung may mangyari sa kanya, baka naman yung 7 o 8 yun can say na, oy, yung moral IOU namin fully paid na. And from here on, we'll decide a case as we see it on the merits.
Pero I'm sure na sa dinami-dami namang mahigit yata kaming 40,000 o 50,000. Kung ilagay mo doon yung mga qualified, we should be able to find someone na katanggap-tanggap sa legal community and the public at large to be a worthy Chief Justice. Baka nasa Korte Suprema ngayon o baka wala pa. Kasi nabanggit mo kanina na maraming ang problema kinakaharap at nabanggit yung power crisis sa Mindanao ni Attorney Dante kanina. Nabanggit itong before we went on air, nag-launch yung K-12. So yung improving the educational system. Gusto ko itanong kay Carl dahil the challenge, Carl, is for us to go through these political processes na nagtutuloy pa rin yung ating governance. Ano ang impression na nakukuha nyo from the ground? Naapektuhan ba yung governance or are we able to balance the need to pursue these political processes at yung ating need for good governance? Sa naririnig ko po, lalo na pag nagtatanong sa mga, pag nag-iikot-ikot, may two parts po. May marami nagsasabi na parang masyadong nakatuon sa paglilitis na ito at wala nang ibang nagagawa. Pero ako, mas naniniwala ako dun sa mga nagsasabing marami namang ibang nangyayari. Personally kasi, dahil na we go around telling people to start businesses, nakikita ko rin na maraming nangyayari outside the impeachment trial na nakakatulong sa bayan. Sa tingin ko po, isang magandang lesson sa paglilitis na ito na mahaba siya is the realization na maraming pagbabagong kailangan gawin sa bansa pero hindi siya agaran. Noong unang, naalala ko, second year high school ako ng impeachment trial, parang it was so sensational, it was so dramatic, kasi parang ang bilis ng mga pangyayari, may iiyak bigla, may sasayaw bigla, so parang everything was like MTV, everything was like a teleserye. Ngayon, mabagal, at feeling ko, it's a lesson na kahit whether it's inside the trial or outside, may pagbabago, pero mabagal talaga siya, and that's just reality, and we have to deal with that. Gio? Okay, salamat, Carl. Ngayon naman tawagin natin si La Arnie mula sa UST. Tanong po para kay Attorney Evangelista, sinong nakinabang sa mahabang bakasyon ng impeachment? Ang prosecution o depensa? Well, tingin ko parehas namang nakinabang ang prosecution nakapagpahinga, ang depensa ay ganun din Pero sana naging tuloy-tuloy sana yung impeachment proceedings at para matapos kaagad ito kasi ang taong bayan gusto na rin na matapos yung proseso at malaman na kung dapat nga ba talagang palitan na si Chief Justice Corona base sa ebidensyang ilalahad sa impeachment proceedings. Okay, maraming salamat. Ngayon naman meron tayo mula sa ating new media desk mula kay Ter Conanan. As far as I know, Corona was a midnight appointee, hindi official. Why can't the senator judges focus on that? May batas po ba na nagdi-disqualify sa isang midnight appointee? Addressed to any lawyer daw po. Attorney Dante. Nagkaroon na kasi ng desisyon yung Supreme Court on the issue kung whether or not midnight appointee. So, kung ang issue ay kung midnight appointee si Chief Justice, ang naging ruling dyan ng Supreme Court is hindi. Kasi meron kasing mandato yung saligang batas para mag-appoint ng Chief Justice within a certain period. Yun ang sinunod ng Supreme Court. Maraming salamat po. Ngayon naman tawagin natin si Meg ng Rutgers College. Good afternoon. I just want to ask if it is really necessary to conduct a survey or are those surveys really help in giving judgment to Chief Justice Corona? Para kanino yung tanong mo, Meg?